Okay, so good morning. Our topic for this morning will be human persons As as oriented oriented toward toward their their impending death. impending death. So this is the last topic of our subject. So our learning competencies for this morning will be first to recognize the meaning of your own life, to enumerate the objectives you truly want to achieve, then explain where your life projects are leading you, and write a philosophical reflection about your life. Uh, Kasi ano, malandong ta, ugayo. Kung pamalandungan ninyong kinabuhi, kung sakto ba ninyong ginabuhat sa inyong kinabuhi. Laka. Okay, how does awareness of death influence the way we live? Awareness of death. Kabalo man mo no, nga mga matay tang tanan ba? Yes. Walang takabalo kanusa. Yes. Pero how does that kabalo, your awareness, influence the way you live? Mas scared na ka. Mas scared. Mas scared ka sa pagit. Kailangan mo mag-happy-happy kay Happy-happy kay ending ang tanan. happy-happy. Kamo dia, boys. Sa inyo ang grabe tong kabalo ka nga mamatay ta. Sa may epekto ana sa imong pag kinabuhi. Ready? Kinsay ready na dire? Ready na ka? Pero when we talk about readiness, it does not refer to the idea nga mag-suicide ka ha? Dili to mao. Never mag-suicide. Never good. Ang bakit. Okay, there are unique aspects of human existence. So, unsa may kalainan sa tao sa uban nga mga living things. So, these are the three. So, the first unique aspect is awareness. Second is reflection. Then the last one is knowledge of death. So, when we say awareness, everybody read. Humans possess a deep understanding of existence. Okay, so you understand nga naa ka, di ba? Yes, we do. Kabalo ka nga naa ka, ga-exist ka. Nya isa sa pagpamatuod nga nag-exist ka is gi-recognize ka. Like your parents recognize you. Your friends can recognize you. So that is proof nga you exist. Reflection. Everybody read. We reflect on our choices and future paths. So we can reflect on our choices. Unsa may mga gipangpili ninyo para sa inyong kaugmaon? Parehaning nagpili mo nga mo eskwela mo. Di ba tanan nga gipa-eskwela ni eskwela. Ang uban nag-absent. Ang uban kakalit. Ako kani karon taw-taw, di ba? Nana to yung mga existence of late persons or students. Then the last one is Knowledge of death. knowledge of death. Everybody read. Awareness of mortality shapes our pursuit of meaning. Okay, so awareness of our mortality. Nga mortal ta. We are not immortals. So because of that, mas makahunaw na ta kung unsa man gyud ato ang meaning or purpose sa kinabuhi. So muna to mga unique aspects of our existence. Now, as mentioned in our topic, human persons as beings oriented towards impending death. So, may meaning ani? So, it means three things. First, life is temporary.
Our time on earth is limited and precious. So, isa sa karakteristik sa mga importante class, ang isa ka butang or ang isa ka kinabuhi importante because it is limited. Basta gani unlimited, murag dili kayo siya matagaan og importance. Imagine yourself kung di mo mga matay. So meaning to say, bisan pag sa buhaton nimo di ka mamatay. Were you able to watch the movie Logan? Nar. Logan kasi si Wolverine ba? Katong iyang Oh, sa X-Men. Di ba isa sa iyahang karakteristik di siya mamatay? Pero para sa iyaha, ang iyahang pagkadili mamatay is a form of curse or curse. Curse. Na murag kanang sumpa sa iya ba kay ingon siya nga lisod kayo nga tibuok kinabuhi nimo ma-experience nimo balik-balik ang tanang mga kasakit. Nindot kay iyahang ano. Kaya di ba, buhi ka permente, grabe kadaghan imong kasakit nga matagamtaman. Di ka pa ho. Then, next, meaning is death is certain. So, every person will eventually face their mortality. Mabot yung panahon nga, mamatay ta. Pero I don't know, or I don't understand nga nung giapil ni siya nga topic, no, sa aning nga, kuwan, nga subject. Ngani, sa ako ang pagtudloan ni nga subject, di ko maabot ani nga topic, pero karon kina hurot naman akong topic, din naabot ko ani nga topic. Okay, so death is certain. Siguro gid nga mga matay kita. Ang dili lang siguro kanus Bitaw, di man gid na to mapugan po. No amount of money can save your life from death. Yes. Kung time na gini mo, time na gini mo. So, kay ibay pa tayo. So, and the last one, the meaning of oriented toward death is Choices matter. choices matter. Our decisions shape the paths we take in life. So, kada desisyon nimo mag-matter gina siya. If you decide nga, for example, magpaburos kag sayo, mag-matter gina siya sa imong future. Or makaburos baka ka. If you decide nga muundang kag eskwela, makapikto gid na sa imong future. So those are the meanings of the term oriented toward death. So there is a philosopher in the name of Martin Heidegger. He described humans as being toward death. Ang mga tao is mga beings nga padulong gyapon sa kamatayon. Ay, pareha to ni Enrile ba? Sige ka na siya gimuan og memes bitaw. Nang murag binuangan bitaw niya. Kuan mo to siya 101, 102 ba to yang edad? Namatay siya. Ngayon, ang mga memes din kay kanang dialogue nga. Naalala ko pa noong buhay pa ang mga dinosaurs. Murag kantsawan siya sa iyang pagkatigulang ba. So, nayuban po, naalala ko pa noong buhay pa si Bruce Lee. Naalala ko pa noong panahon ng mga Hapon, mga Kastila na nandugay na ba ito. So, namatay gapon siya. Okay, the key ideas of Martin Heidegger is that death is personal. No one can die for you. Dili pwede nga lahi ang mamatay para sa imong kinabuhi. Imong kinabuhi, imong kamatayon. Then death is certain. Siguro gyud nga mga matay ta. Then death is unpredictable. Dili siya pareha sa pag-anak sa imuha nga sure gyud nga naaanak nga mga adlaw. Kay kung mga nakay manggod ang babae class,
ma-determine naman gud na siya sa ubigay ni kung kano sa mga anak. Nga ani nga kwan ma'am, ani nga days pizza uno padulong pizza city ana naa diha nga mga adlaw ka manganak. Pero ang kamatayon wala inana nga naa diha ka nga adlaw mamatay. Wala inana. So unpredictable gid siya. Then awareness of death leads to authentic living. So when we say authentic, genuine or purposeful. Purposeful living ba? Kana bang imong kinabuhi nagi pulos bitaw? Kamo class na may pulos wala? Mo ba? Sa inyong balay na may pulos. Dili sa classroom. Na may pulos eh. So, inana no? So according to Martin Heidegger, being toward death mean kana bang kabalo ka nga mamatay ka, so kinahanglan nga puyuan gyud nimo imong kinabuhi nga puno sa kanang purpose. Puno sa kanang nay meaning, nay function ana ba? Okay, so iyang gi-differentiate ang authentic living ug ang inauthentic living. So according to him, ang authentic living is first, everybody read. Living according to your true values. Next, Making responsible choices. last. Accepting life's limits. Okay, so authentic living is you live according to your true values. Nabang unsay mga importante gyud, unsay maayo gyud. Diba when we say value is kanang nay worth, nay bili, nay importance. So imuhang kinabuhi, imo ra gyud gipuy-an based anang mga unsa gyud pinaka-importante gyud. Say man gud kay nay uban tawo man gud nga dili kay ilang pagpuyo kay kanang dito nila gibutang ilang kinabuhi sa kanang dili kay importante ba. Then making responsible choices. When you decide, you have to decide carefully. Dili magpataka og desisyon. Dili magpadala sa emosyon. Namang koy uban nga ilang desisyon kay based on emotions lang. Grabe nang gugma-gugma diha niya. Na kuanda yon. Na sobrahan. So, you have to be careful in making decisions. Then accepting life's limits. Nga bisag kung sa akong class, kita as human beings limitado kita. Imuhang effort limitado, imong time limitado, imuhang lawas limitado. Munang ayog abusari. Amo koy uban nga abusaran nila. Kaya nang uban nga grabe mag-cellphone. Kanang murag feeling niya limited ang capacity sa iyang mata ba. Your eyes, ang capacity sa imong mata lang is kuan nga 24 minus 8. 16. Oh. Kaya di ba ang gi-require gid nga tulog sa tao is 8 hours. So that time dapat makarest gid imong mata. Now, kung within the day, di ba 24 hours man sa isa ka adlaw. Within the day kung ang gihatag nimo nga pahulay ra sa imong mata 4 hours ra, so madaot gid ka. So kanay imong mata dili na siya unlimited og capacity. Kadugayan mag-deteriorate na. So muna nga tanan gyud nga aspetos tong kinabuhi limited. Imong patience, di ba? Atong pasensya limited na, dili na siya unlimited. Muna nga ayaw hulata nga mahurot ang pasensya sa uban. Uban man gud kay magsige rag sorry. Magsalig dayon nga pasayloon ra. Salig kay love kayo. Pero dili na siya unlimited. Okay, in contrast with inauthentic living, everybody read. Living based on peer pressure. Avoiding responsibility. Ignoring life's deeper meaning. Okay, so ang inauthentic living is kana bang imong kinabuhi kay based lang sa expectation sa uban. So peer pressure.
So abi kay gusto nila nga maginana ka, maginana na lang po ka. Or avoiding responsibility. Just like one of my close friend and my former student also nga sa to say gyud na burusan siya, gibiyaan din siya sa lalaki. Di na mahagilap. Di na makita, di na makontak, di na motubag. So kanay nana no, inauthentic living to siya ang gibuhat sa lalaki. And hopefully dili na may tabo sa inyo ha. Kaya lisod kay inana gyud. Miserable kay kinabuhi sa babae. Kay mura ra kagi dulaan no. Dayon ignoring life's deeper meaning. So, isa sa pamaagi aron mabalaan gini mo unsay meaning sa imong kinabuhi is by reflecting. Asa man gyud ang mas makahatag gyud og tinuod nga kalipay. Okay, there are some things or someone who can give you temporary happiness only. Nga happy ka kay mao ni karon inyong plastar o inyong kahimtang. But what if you face the worst scenario? Do you think ma-happy ka pong ka? Sure. Namagoy uban nga mayo lang sa kalipay pero pag-abot na din sa mga kasakit wala na. Biyaan na din ka. Kurus ra pa lang. Tama ras palami. Uy, tama man. Ito. Okay, next. So, kanipod si another philosopher, si Viktor Frankl. So, according to him, please read. Humans are motivated by the search for meaning. Life has meaning even in suffering. Purpose gives strength. Okay, so according to Victor, humans are motivated by the search for meaning. So kung ikaw mangita gid ka kung sa imong meaning, that is the same way as saying nga mangita ka sa imong tinuod nga kalipay. Unya ang kanang tinuod nga kalipay, dili na siya mag-agad sa imong gibati. Kung dili mag-agad na siya sa imong satisfaction while doing such thing. Nana na siya. Then life has meaning even in suffering. So, did you ever question class nga why do people suffer? Yes. Nga naman ka? Kinahanglan pag yun mag-suffer. Nga naman ka? Bakit ni ka ba daw? Tungod kay tao mata sir. Tungod kay it makes us stronger. Tungod kay? Para kuno daw nga mga mas Choose strong of our daw choices. ta. Para mas strong ta, para malig-on. Yes, those are true. Tinuod mag ito. Mag-suffer ta, pero naagid na purpose nga nung mag-suffer ang tao. For example, if mag-suffer ka because of poverty. Kawadon. Di ba? Because of that suffering, mamotivate ka, maningkamot ka sa imong kinabuhi. Kinagolay. Kung sa una bitaw, munang kapoy kay mangguna o kamaisan sa una. Kapoy kay magpuay, kapoy kay mga buno, kapoy kay maglukdo. Tungod ana nga mga suffering sa una mo to naningkamot gyud ko. Oh. Kay if I chose to stay with my friends siguro sa una, kunaon ako nga sabay ra ko sa mga barkada kung di sila miskwela di po ko. Wala ko diri karon. Way siguro nag-ambot haka ko padulong karon. Then purpose gives strength. So kung nakay purpose class, kung nakay goal, bisan pag unsa kalisod, makaya gini mo. Kung nakay goal, kung nakay gi-aim ba nga gusto nimo maabot nga dapat inani gyud ang ako ang kahimtang. So bisan pag lisod kayo ang imong maagian, makaya gyud nimo. Pareha ni Manny Pacquiao. Di ba gapamaligya na siya og binokulapo sa una. Mangwag botelya nga binokulapo, ibaligya. Dayon apilin siya boxing dayon. Sa una,
pila ra gud maka-apil kag boxing daog pildi 20 ra may hatag. Hangtod nahimo siyang billionaire karon. So tanaw ninyo lalim ka to yang giagyan nga sige kag sumbag-sumbagon. Diba dabe na effect sa imuhang lawas ba ya? Kada boxing, sus dili lang kay isa or duha ka kinumo yung natilawan. Daghan kayo, laylay pag yung grace. Laylay nationality nga mga kinumo. So, pareha po sa inyo nga class, kung nagi kay aim bitaw na kay goal nga gusto nimo makakabot, nga para sa imo nga kinahanglan gid nako maabot ni, you will be motivated o dili kay ka basta-basta lang mo surrender. Nya, dili gid pud pwede ang kinabuhi nga walay pag-antos. Bisan pag pinakakwartahan sa tibuok kalibutan, pareha ni Bill Gates or ni Elon Musk, kato siya nagi pud siya pag-antos gyapon, dili lang financial. So, always bear that in mind. Okay, so recognizing the meaning of life. So how to recognize? First, by identifying your values, your meaning, and fulfillment. So when you say value, you have to discover what truly matters in your life. Unsa mag-matter sa imuha? O what does not matter? When can you say nga, kani, it doesn't matter? O when can you say nga, kani, it matters to me? Because what matters to you is important to you. What does not matter to you is unimportant to you. Inanara na siya. So dili na siya, kung dili na siya importante, wala na siya nagmatter sa imuha. So wala siya labot sa imuhang value. Wala siya labot sa imong worth. Now, another way of recognizing the meaning of life is by searching the meaning or identify who influences your life's direction. Kinsa may naka-influence sa imong direksyon sa imong kinabuhi, class? Yung mga decision, everything? Di, tao nga kanang maka-influence sa imong ba? Ang Family, your parents. Ba? friends. Friends. Pero, Naay o mo na nga, inyong identify, asa man ka mas mo patuo, sa imong friends o sa imong ginikanan? Sure, get? pero ano mo defy man? Anang, you have to identify kinsa may naka-influence sa imuhang direksyon. Kay basin og mas mopatuo pa ka sa imuhang friends kaysa sa imong parents. Mas mopatuo pa ka sa imuhang friends kaysa sa imuhang teachers. Inana, no? So kana, one way of finding meaning. Dayon, the last one is fulfillment in recognizing the meaning of life. So, recognize experiences that bring you joy. Si Steve Jobs, nga founder sa kanang Apple nga company, kanang inyong iPhone o iPad o mga iPen o mga eyeliner. Ano to ilabot eyeliner. Kato siya, billionaire magiputo siya pero ingon siya nga bisan day tod og kanang kwartahan bitaw kay ka dayon makuha nimo tanan gusto nimo, mapalit nimo imong tanan gusto. Dili day gyapon daw kuno ka malipay. Ingon pud siya ha. Kaya ang tinud gid nga makalipay gid is kana bang nakay natabang sa imong isig ka tawo or makahatag ka sa imong isig ka tawo. Ingon si Steve Jobs, ya billionaire ba ito siya. Then napoy isa ka founder sa to nga company. Basta kay kwartahan gyapon siya. Siya ang pinaka first billionaire sa tibuok kalibutan. Wala silang Steve Jobs o Bill Gates nga ulahi ra man kay na sila. Kato si Manny Villar ulahi naman guys no. Sa tibuok kalibutan kato siya may pinakauna nga nahimong billionaire. Pag edad niya og 40, wala siya namatay. Nagsakit siya. Nagsakit siya. Yang sakit, chronic disease kanang murag lisod na kayo maayo ba. So, gabi na niyang kanang pangita og doktor, kwartahan gud siya.
Tanan nga mga pinakamaayo nga doktor nga gi-recommend nga master gyud. Gi-hire niya kay aron maayo siya. Wa gyapon siya naulian, pero wa pa siya namatay. Dayon gitry niya nga kanang imbis nga magsige siya expand sa iyang business, nagtukod siya og kanang mga foundation ba. Pareha ng ospital para sa mga na kidney disease, ospital para sa mga kanang na mga sakit, kaya aron nga makatabang siya sa uban. And miraculously hinahinay siya kahil, naulian siya dahil niabot iyang edad og 90. Wow. Wow. So, unsa may implication ato nga kana ding bisan pag nakikibati kung naagi kay kalipay sa imong kaugalingon sa imong ginabuhat, mura ba og kato nga kalipay mutabang og heal sa imong Malimtan mo sakit. lawas. Murag somewhat inana po no A merry malimpan heart mo doeth good like a medicine ba daw? Hmm? A merry heart doeth good like a medicine. So, Mary, A merry heart doeth Mary Heart. doeth good like a medicine. Okay, so we will you will continue this activity later on. Alicia. Magkuha na mo niya after my discussion. Okay, so again, these are the life objectives and projects. So dapat mo ni sila ang tagaan o pagtagad or importance. The first is career goals. So define what profession inspires you the most. So what are the profession that inspires you? FA, flight attendant? Wow. Saka? Model? Lawyer? Pilot? Ha? What else? Teacher, doctor. Okay, then next is your personal dreams. Imagine the life you aspire to achieve. So, as early as now, you try to imagine sa imong kinabuhi in the future. Are you one of those persons nga nagkalisod kay way bugas, ang bana, kuwan pa gyud or ang asawa badlungon? Or are you those persons nga living in a luxurious life with a nice house and a nice car with a beautiful and handsome spouse Spouse? and can travel anywhere they want. So kana siya. Then next is contributions. Consider how you impact others positively. Do you have positive impact towards others? Sometimes. Ha? Naba mo yung mga positive effect towards others? Does other people find your presence or reject your presence? Naba kay katabang. So, kana siya. You have to ask those questions. Then, next is family aspirations. What are your desires for your family? So, sabay mong gusto nga may tabo sa imuhang pamilya. So, these are life objectives and projects. So, if you regard them always, your decisions will be guided. Dili ka magpataka o decide. Kay naman kay kani nga mga life objectives. Okay, so we will have an activity life timeline. So you complete this 5 years from now, 10 years from now, 20 years from now. What will happen to you? Are these goals truly mine? So imo ba gid na nga goals or basig
goals lang na sa uban tao. I will just flash it back again after sa akong discussion ginapaman tiwason pa nin ako aya ko magpa-activity. So na question dre, are these goals truly mine? So kanang make sure nga imong goals nga gibutang dia is imo gid. Okay, evaluating your life directions. So how to evaluate your life direction? First, you have to have a pride in your choices. So if life ended early, would I be proud of my choices? So di man ginato kontrolado kung pila ta ka tuig mabuhi. Ang uban kay ay uban 10 years ra, ang uban 20 years, ang uban 30 years, ang uban 40, 50. So ang uban pod wala talaga sa kay 100 no? Pride in choices. So kung in case nga mamatay na ka, do you think you will be proud of your decisions or choices? Proud ba ka? For example, kana imong gipili nga kurso, imong gipili nga tao. Ma-proud ba ka nga mo na imong gipili or magmahay ka? Lain ba nas paminaw ng magmahay bitaw? Okay, then next is building character. So, evaluate your life direction by building your character. What kind of character am I building? So, who are you? In front of others? Who are you in front of the mirror? Oh, so inana. Ina may uban nga they are building a bad character. Uban po good character. Then the last one is improve yourself or improve myself. So will these goals truly enhance my personal growth? So kanay mo ang mga tumong sa kinabuhi makapa improve ba sa imong kinabuhi? Kanay mo ang pangpili diha maka-improve ka na sa imong kinabuhi. Basin og makadaot sa imong kinabuhi na hinuon. I'll just give you an example. One of my ato lagi akong giingon nga one of my previous student. So nasay uyab unya imbis nga personal growth unta wala na personal damage na ang hitabo. Kay kuan man naburos man siya. So, ina na maginagyod. There is a potential once you engage in opposite sex relationship. Nagi potential nga makaburos or maburusan. Gawas kung same sex mo. Wala man ay di man mo maburusan na. Pero I'm not encouraging you nga mag-engage of same sex nga relationship ha. It's up to you. Pindi ra sa inyo ha. As long as you are happy on what you are doing. And as long as you are growing together. Okay. So these are the ways on how to evaluate your life direction. And another concept is the importance of time in our lives. Anong importante man ang time sa atong kinabuhi? Una, because of decisions. Every choice shapes our future experiences and paths. So, kada desisyon nimo diya gid mag-agad ang imong kaugmaon. If you decide to stop studying, lugi ka in the future. Okay, maglisod may pangitan ng nakahuman, samot na ng ikaw nga wala ka nakahuman og eskwela.
So make sure nga every choice you make will be beneficial in the future. Next is your relationships. So anong importante ang time? Because of our relationships. So when we say relationships, the connections deepen with time, enriching our lives greatly. So, a more meaningful relationship is determined by time. Muna nga, kamo class, before you kana bang submit yourself to the one you love, take time to know the person. Kaya napo ko isa ka estudyante gihapon, kumurag nag-uyab lang sila og 3 days. Wala na din, gitaban na din siya. The worst scenario is gitaban siya, kuha siya diri ba? Wala nangin. So kato, delikado kay to. Kay wala kay siya kaila sa tao gyud. So connections deepen with time, enriching our lives greatly. So kanang mga relationships that took time are the most meaningful relationships. Then the last one, or the last reason why time is important, is opportunities. Time allows us to seize moments for growth and success. So pareha karon, you already have an opportunity to grow yourselves towards success. Ano man, gipa-eskwela mo sa inyo ang ginikanan. Dili tanan gipa-eskwela ni eskwela. Kung dili po tanan gusto mo eskwela, naka-eskwela. Nayuban nga wala nakakuha og opportunity. So karon mintras nga pa-eskwelahon mo, bana to eskwela. Kay aron nga in the future ikaw ra gyapon ang mahayahay. So inana na siya. Dayon, if opportunity knocks, you seize it. You grab it. Inana na siya. So those are the reasons of why time is important. Okay, so for the class discussion, why do people avoid talking about death? Since that is the topic of this presentation. Why do they have avoidance? The next is, does thinking about death make life meaningful? So that question is about meaning. Then the third is, how can awareness of death help us prioritize? Or the question on prioritization. Nga kung mamatay ang tao, so dapat na gid siya i-prioritize. So unsaon man niya nga unsa may nakatabang sa kamatayon para mabalance sa tao nga unsay dapat niya i-priority. So those are the questions which will be dealt with later on. So this is another activity, a philosophical reflection. Write 2 to 3 paragraphs answering what is the meaning of my life, what are my life goals, where are my choices leading me, how does awareness of death influence my decisions. Okay, mamamatay mo gid ang tao. So yun sa man sa kamatayon pag-influence ang imong mga decision. There is a sample reflection. So everybody read. I understand that life is temporary. Because of this, I must choose wisely how I live. My goals are not How I live. Again. I understand that life is temporary. Because of this, I must choose wisely how I live. My goals are not only about success but about becoming a good person. Awareness of death reminds me to value time, relationships, and integrity. Okay,
Okay, so that is a sample reflection. Ako rin ang ikon preview sa inyo niya. Okay, applying philosophy to your future. So, first, ang philosophy helps you form identity. Discovering who you are is a lifelong journey. So, dili na siya ingon nga ma-discover ni mo kinsa ka in an instance or instant. Kinangla, kung na siya, all throughout your life, nimo na siya nga process. Nga mabala nimo kinsa ka. So, mabit atong akong gi-mention sa inyo kato example nga kuan siya teacher nga at the age of 13 ay pa niya na-realize nga bayot day siya. So, kay lifelong journey day ang forming identity. So, ang philosophy, katabang siya ana. Then, philosophy also help in shaping future. So, your decisions today influence your future paths, as mentioned earlier. So, philosophy can help shape your future. Unsa ka sa umaabot. Then, philosophy also help building goals. So, setting clear goals leads to personal success. So, kung nakay clear nga goals, sure gud nga nakay success. But, it doesn't guarantee class nga ang philosophy kanang will eliminate suffering. Dili na mawala ang suffering. Whatever stage in your life, nagin ng suffering. Like pareha karon, unsa may suffering niyo? One of your sufferings are kana bang your dependence or your limited freedom. Kay dili man mo wala kanang makahimo sa inyong gusto tanan. So perhaps some of you are suffering out of that. But in the future na pod, you will have another level of suffering or another set of suffering. Pero if you have a clear goals, so mas meaningful ang imong suffering o mas meaningful ang imong death. Okay. So key takeaways from the presentation. So first, death is certain. So muna ang isa sa dapat ninyong hinumduman ani nga lesson. Death is certain. Siguro gyud ang kamatayon. Understanding mortality helps prioritize what is important. So para nga dili ka manghinayang sa imong kinabuhi, tanawa gyud unsay angay nimo i-prioritize. Ayaw i-prioritize ng mga walay biling nga mga butang. Ang uban ra ba kay kanang dito nila ibutang ilahang energy, ilang time anang mga less important things. The next is awareness encourages responsibility. So being mindful of life leads to thoughtful decisions. So nakoy isa ka estudyante pod nga grabe iyang decision. After siya na burusan man gyapon to siya. One gid kanang ni decide siya mo-eskwela gid siya. So what she did is grabe iyang responsibility. Kay nag-eskwela pa siya, nagatiman pa gid siya siyang anak. So it's not easy pero iya gyud gipili gyud. Nag-decide gid siya nga mohuman gid siya eskwela. Karon graduating na siya. Then meaning is created. Ang ato ang meaning class is not built-in sa ato or ang atong purpose is not built-in sa atong kinabuhi nga pagkatao nimo mabalaan nimo kani siya mahimo ni siyang doktor, mahimo ni siyang tambay, mahimo ni siyang kriminal. Wala. Meaning is created. As you grow, as you kanang develop, mabalaan nimo nga unsa day ang purpose nimo. So we shape our purpose through experiences and choices. So mo nang natay kanang saying experience is the best teacher.
So our experience are the best teacher. Policy. So, mo bitaw na nga ang uban, aya ra gid sila makatuon gyud kung ila yung ma-experience. Para bitaw nang aya ra nimo ma-realize unsa kalisod ang mahimong inahan or amahan kung mahimo na gid kang imahan, inahan or amahan. So aya ra pud nimo ka makatuon unsa ka sakit ang gugma kung masakitan na ka. Ba? Aya ra nimo ma-realize kung unsa ka sakit ang mabitray ka if someone cheats on you. Diba? So there are things that are hard to teach unless you experience it. Kaya rin mo ma-experience bitaw. Kaya rin mo ma-realize nga dapat din nani day. And isa sa mga dapat ninyong pangutanon na is are your parents. Kanin yung mga parents kabalo gid na sila unsa gid kalisod. Mo na nga ningkamot na sila maka-eskwela mo. Kay dili gid lalim kung dili ka kahuman og eskwela. Kanay inyo kami mga teachers. Yung mga teachers ninyo magtudlo na sila sa tubangan. You don't know what they went through just to get here. Just to get this job. Kami, samuha lang daan sa una. Pila mi kabuok, murag almost 5,000 mi nga nag-apply. Pero pila ray pangkuaon. Gamay ra kaayo kay daghan ba kay education nga graduate. So moagi murag grabe pa gid ang stages ba nga agian. Kay sa una I before kanang pag-graduate nako, I thought okay na. So di pa di ay kay kinahanglan pa ka mag-take sa exam. Sa licensure exam. Di man ka pwede mag-apply sa DepEd kung wala kay license. So I thought makapasar na, okay na. Sus, dili pa man day kay pag mag-apply ka, di ra man day kay ikaw mo nakapasar sa tibok Pilipinas, daghan day kay mo. So that's another challenge na pod. So dili gid sa yun. And then even if kanang nana kay trabaho, there are also experiences nga iha ra gid nimo nga kanang makahatag gyud og lesson sa imo. So inana ang philosophy which taught us about death nga kanang mas maayong nang imong pangitawon unsay imong purpose, unsay meaning sa imong kinabuhi. Okay, do you have questions? So as a quote, closing quote, everybody read. Because life is limited, every moment matters. Okay. So because life is limited, limitado man gid ta. Every moment matters. By the way, I'd like to share one of my first batch nga gitudloan ako sa Maramag. Kaysa pag-graduate ako, una ko nagtudlo sa Maramag man. Ako ang giandulan kay grade 8 ang section St. Augustine 2014-2015. I was shocked to know nga one of my former student namatay. Kay kuno to siya kanang sige siya inom anang kubra. Ang kubra ba? Sting? Inom sting? Then kuno siya kanang permero murag nagasakitan siya tiyan ba. So dili man siya ganahan nga kuan kanang magpa-hospital. Niabot gyud siya sa point nga kuan, na complicated na. Na kidney failure na siya, nagka-gallstone na siya. Kanang dayon iyahang lungs nanay tubig nana ba? Kung ano na kuan man puto siya, nanawag man to iyahang mga barkada. Lalaki dito siya. Lalaki. Unya, kuan ni kanang kung nga kuan pa gito siya. Player na ko sa basketball. Kuan man to siya kanang murag yang height ato kay mga 6'4 siguro, 6'3. Taas kayo.
Dili, pagka grade 10 na niya. Sa grade 8 pa siya, wala pa na ako siya gikuha nga clear. Kay, yapis po kayo ito, kanang tukog-tukog yun ba? Ala. Pero pagka grade 10 na niya, dito, ni dako na niya lawas. So, clear na ko siya. Patay na. So, wala siya no nga kanang dili gyud wala gyud kasiguruhan gyud. Nya. Katupod siya nga bata when his classmate kanang nag-PM sa kuha siya nga sir kanang namatay na ba si Mark? Ila pa kaniya sir? Dili. Ingon nga Ingon ko nga kanang ano siya kaila pa kung kaila oy nga nung dili ko kaila nga during my time as their advisor kato siya kanang di man siya ingon nga gara pero kanang nalagi siya gamay nga pagkabadlungon maparason gamay ba nya usay kay mo kalit mo gud katawagod nga kanang mangantsaw bitaw. Pero of all of my students sa first batch, katugid sila nga circle of friends hindi na ko malimtan. Kaya sige na akong ipatawag. Kaya niya, community service na yun, kaya sige kalit, ano ba? Pero, paano, kanang, mula gina nga, di kid, nato masiguro ang kinabuhi. Okay, so, since, kuha naman, last naman eh,